afternoon, good evening po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is September 9, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may City of Dreams sa Manila. Dito yan sa may Novo Hotels, Locsin Drive, Tambo Paranaque po na at dadalhin po natin sa may Club 78 KTV sa may Malate, General Malvar Street, Barangay 699 Malate, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila disclaimer. Lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Dito tayo. Manila. Ayan. So kung meron po kayong mga salon, reflection, tanong o suggestion, ano pa man po mga katito, mag-comment lang po kayo sa aming comment section para mabati at mabati din po. Hindi ko alam kung maniniwala po kayo sa ating turning point kasi one time sa labas ng bahay namin, kami ay nagiinuman ng aking kaibigan. Katapat lang po ng ating bahay. Tapos habang kami po ay nagiinuman, yung aking kasama, yung aking kainuman, ay meron siyang dalang-dalang. Sabi niya meron ako nakita dito sa aking house. At meron ako nabasa sa akin na napakagandang po. So habang nagiinuman kami, binabasan niya yung Prodigal Son, story about the pinag-conclude. So binabasa po namin yun. At talagang sobrang ganda kami ng Bible story na yun. At dahil sa Bible story na yun, ay nakita namin na ay pala yun na kahit na ikaw ay napakasama na, kahit na ikaw ay salot na sa lipunan, ay meron pa rin parang talagang at yun yung and one time, yung kapitbahay din po namin na sila ay Sunday worshiper na nakita niya, dumaan sila sa aming pinag-iinuman. Tapos nakita niya na may hawak na mga Bible. Tapos tinanong niya, sabi niya, anong book yan? Sabi niya, nakita niya Bible. Tapos sabi niya, alam mo, marami kami kwento niyan. Sabi niya, tungkol sa amin, sa lugar namin, sumama kayong pagka-Sunday. Sabi niya, so kaya, pagka natin ng Sunday, talagang pinapangan namin, sumama talaga kami. Alam mo, napakaganda po kasi yung sakto na message na narinig ko, yung sakto na yung pagbabago ng buhay. Hindi ko alam kung parang ako na ang Panginoon. I feel so special because between, don't get me wrong, baka mag-isip po ako, no? Pakiramdam ko po talaga noon ay nung pagkatinignan ko yung aking story, parang napaka-special sa Panginoon. Kasi parang dinadala talaga niya ako sa sa pagbabago ng buhay. Kaya yun, sabi na nung pastor na narinig ko doon, sabi na kung naninigaling ko ba ng tatlo, hindi mo pwedeng sasabihin mo bukas dalawa na lang. Kung talagang nakilala mo si Kristo, dapat yung issue mo na yan, tanggalin mo kaagad. Kaya po alam ko ako nagkasikip ko kung tinanggal ko yun. Kung narinig ko yung message na yun, nag-quit na rin ako sa band, tapos talagang nanalangin ako sa Panginoon, Panginoon, kung talagang tunay kang Diyos, alisin mo ito ang aking bisyo. Sabi ko kasi, kung talagang gusto mo na ako ay magpapalito. So, talagang nanalangin ko sa Panginoon, hindi ako tumunod. Nawala yung aking panlasa sa sigarilyo, tapos
parang alam sa akin. Tapos, nagkaroon ko yung aking mga barkada, kabanda kasi sila yung aking comfort. Hindi na rin ako sumasama sa kanila. Actually, nung pag-alis ko po, doon po na-disband yung aming grupo. Kaya doon po ako nag-start. Nag-start po ako after 2 years sa 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 aming sa previous denomination na pinagalitan ko. Mag-seminar ka lang kasi ng 6 months. Pwede ka nang mag-pastor, kaya nag-seminar ko. Pastor my previous denomination. Kaya po, yun, ang ating pumuhay. Pero after 6 years sa pag-aaral ko po ng katotohanan ng pagbabasa ko ng Biblia, then natuklasan ko yung katotohanan, yung truth about the Sabbath. Yun po yung turning point mo na ano yun sa totoo lang po, talagang naban po ako sa church na pinanggalitan ko. Kasi nagkaroon ako ng question sa pastor, lalo na yung every month po kasi meron yung itong, hindi naman sila magkakasama ng church, hindi naman sila isang church. Pero mga friends sila, so may mga meeting ng mga pastor. Doon po tinanong yung sa Sabbath. No? At kasi meron akong encounter na Ilang minutes pa po yan? sa Pasay doon. 18 minutes po. Nag-repair ako Yes po. ng cellphone, tapos nag-repair ako ng mga laptop, tapos meron din po akong boutique dyan po dyan sa Libertad noong around 2012, gano'n, 2012. Tapos one time meron po taga-Ayas, noong hindi ko po alam yung Ayas, at nagpa-ayos siya ng kanyang laptop. Sinabi ko sa kanya yung price, tapos sabi niya, gusto niya yung mas mura pa. Nagulat daw kasi foreigner na United States. Tapos tinanong ko siya, student daw siya, nag-aaral siya ng master in church management. Nung nalaman ko yun, dahil magpupo ay nag-aaral niya nagsasalisip about sa Sabbath, ay naging special siya sa akin. Kaya sabi ko, meron akong katanungan sa Bible, sabi ko, sagutin ko, sabi ko, pero huwag ka mag-alala dyan, sabi ko, lahat sa inyo, lahat na kailangan, sabi ko. So nagpunto kami sa gilid, tinanong ko sa kanya, na sabi ko, ano pa bang sundin yung 10 commandments? Kasi yan din po yung same question na tinanong ko sa mga pastor sa aming meeting. Pero nalungkot ako sa sagot kasi hindi ako satisfied. Meron kasi nagsasabi na hindi parehas na sabi nila na hindi na kailangan sundin. Kasi anti-Christian yung group na yun. Then meron namang nagsasabi, kasi hindi nga sila pare-parehas, pero magkakaibigan, meron nagsasabi na siyam na lang. Sabi niya, yung Sabbath ay hindi na nagsasabi. Nagka-interest mo lang ako sa Sabbath. Yung Sabbath na yun, then nag-aaral ako. Wow, Sabbath. Kaya nung namin po itong sirena ito, nag-aaral ng Churchman, ng Master ng Churchman dito sa Ayas, ay siya po ang pangalan ko niya, si Sir Candy. Then, tinanong ko kung sundin ang kausap na ito. Sabi ko. Then, sabi niya, paano mo ba malalaman na yung church ay totoo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, siyempre nag-aaral ko. Sabi niya, tinanong sa akin, Isaiah 8:20. For the Lord is the testimony. If they don't speak according to the word, there is no life. Hindi sila nagsasalita tungkol sa kautusan dahil walang liwanag ng kanilang puso. Siguro kung ibig sabihin, kung hindi pala sila susunod sa kautusan, walang liwanag ang kanilang kaisipan. So, doon po ako talagang maraming truth talaga yung namin. Kaya lang, ang influence pa po ito after 3 months na aking pagsasalisi ay nakapag-decide ko po na magbabaptize sa IPPC. At pero ang kalungkutan lang po ito dahil sa sinundan ko na pay, yung previous na po yung mga kasama ko yun kasi meron po akong walang tao sa shop ko ay lahat sila nag-resign kasi mga mga members sila dun sa church na pinagdalinan ko. Then especially, pinakamagandang level ay hindi na po yung kasal namin. So, magpakasal po kami noon, nakabayad na po ako 30% sa restaurant,
nagkakasalan sa tapos nakapag-invite na po kami ng ating mga ito. Nahihiya talaga ako kasi iniwan ako, hindi ko na alam kung maayos kasi ayaw naman niya sumama sa ating same parents niya, same relative din. Kaya ang nangyari ay ang ginawa ko, umuwi na ako guys. Binenta ko po yung aking anak mo. Binenta ko yung paggamit, yung pwesto, nabenta ko po yun. Tapos para lang maka-escape ko sa kaibigan, tapos sa pinag-aaral na. Kaya yung pag-aaral ng theology, nag-escape ko po yun, na makapunta sa Mindanao, kasi sa MBC, sa Mindanao po yun. At at least doon ay sabi nila parang ano doon, parang heaven, sabi nila. Parang heaven daw doon. Pero nung pagdating ko doon, iniwan ko yung cellphone ko na wala. Isang araw lang, sabi ko yung heaven nag-crash. Kaya hindi pala talaga heaven. So, doon, naging escape ko po siya kasi doon ay bundok daw. Kaya talagang medyo nakaalis po ako sa aking kahihiyan, sa aking problema noon. At awa ng Panginoon ay nung escape ko lang yun, pero later on, na-inlove ako sa theology. Kung talagang napakaganda ng theology ng Adventist. Talagang ako sobrang proud ko talaga ako. Kasi makikita ko kung paano kung paano yung pinupulot yung truth ng group na ito, na kinukuha lang talaga niya kung ano yung truth, tapos sa kanya pinasasama-sama. Kaya na-enjoy ko po siya. Kaya ito po ako ngayon, sasalita ko sa inyong harapan. At binago po ng ating Panginoon at sa pamagitan ng kanyang biyaya na akala ko noon ay hindi na ako pwedeng magbago, wala ng pag-asa. Pero ito po ako ngayon, mula sa bisyo, ngayon ay nagsiservisyo sa ating Panginoon. Ay, grabe din siya yung Jazz, no? Parang hindi ko akalain na sa inuman pa niya na-meet, no? Yung katotohanan ng Oo nga. Panginoon. Kaya huwag po kayo magiging judgmental sa mga nagiinuman. Malay mo, dyan po nila matatagpuan ang katotohanan, ano? Nakakatawa lang talaga DJ Jazz na walang pinipili ang Panginoon. Totoo. Talagang makakasabi na may favorite siya kasi lahat talagang gagawin niya para mapaabot sa iyo. Pero kanina sabi niya, parang apple of the eye siya ng Panginoon. Which is very true naman, na ang dami-dami nating tao, no, sa buong mundo, pero we could be the apple of the eye ng Panginoon. Nga at sinasabi niya na nung nag-follow na siya sa pure, yung sinabi niya ng Panginoon, ang daming nawala sa kanya. Pero I believe mo, ay hindi siya yung kumbaga, oo, sa tuwa na siya na buhay, sa atin. But in reality, kapag ano na tayo sa pinagdala ng journey ng Panginoon, parang yun pala yung mga bagay na maaaring pala yung sa atin. Pero alam mo, DJ Rob, yun din yung power ng Diyos. Na kapag nahanap mo, natagpuan mo yung katotohanan, parang, alam mo yun, kaya mong iwan yung mga bagay na hindi naka-align sa nahanap mong katotohanan. And magbalik sa Bible, makikita mo talaga yung sila. Choose the way. Dahil ang truth na nahanap mo, ay actually nagiging sa'yo kay Jesus. And hanggang ngayon, grabe. Doon nakuha yung from vision to servisyo, no? Ah. Ang ganda ng pastor na talaga namang ay for sure sa mga nagbibisyo ngayon na may vision ko, nakaka-relate ako. Mag-comment lang po kayo dyan at talaga nawa ang kwento ni Pastor Buddy ay nagbigay ng inspirasyon sa inyo na hindi muli ang lahat para sa iyo. So Pastor Buddy, ano yung tingin mo pang ginawa o changes na ginawa ng Panginoon sa buhay mo aside sa dating mag-bisyo ay ngayon sa servisyo? Sa po, akala ko dati dahil ako ay, nung ako ay, ang kagandahan ko kasi sa Mandarilong denomination, kahit nagpapasok ako ng business. Pero dito kasi ngayon, so feeling ko nun, wala na akong business. Nandun ako sa business, sabi ko na yung simula ng aking kahirapan. Talagang mahirap. Ito, sana po, paano ako mag-i-enjoy. Kasi nandun pa rin kasi. Pero nung tinignan ko po yun, nung ako ay nag-aaral na lang sa salita ng Diyos, alam niyo, namin po yung mga napakabuting tao. Nakikita niya ako sa mga tao na sumuporta po sa atin. Tapos, magamat yung sakto lang, hindi naman po wala yung pagkaganda sa atin. Kasi kung ay pastor, sumusweldo ka. Nung may sweldo ka, saktong-sakto lang din sa sobra, hindi rin naman siya kulang. Pero kahit na ganito po yung ating pinatagpuan ng mga pinansyal. Pero hindi kasi niya kaya yung sa akin. Enjoyment mo na nagsisip. Yung enjoyment mo na pinag-inis mo
sobrang yung parang kaya mo iwanan napakaganda ng bagay akala natin na napakaganda dito sa mundo. Kaya mo silang iwanan, kaya mo silang ipagpalit doon sa pag-iisip sa ating Panginoon. Kaya ako po ay talagang pagka tinitignan ko, pagka nakatingin ako sa cross, talagang wala na po akong kakailangan. Sabi ko, grabe Panginoon, as sinulay mo na lahat ng kapamaraanan para masustain kami sa mundo na ito. Kaya ngayon po ay sobrang nag-enjoy po ako at nagpapasalamat. At ako po ay natutuwa sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay binabago at sinusustain sa ating pangangailangan. Kaya nakakatuwa po ngayon po ay yung aking magandang magandang girlfriend po noon, pinalitan ngayon doble pa ang aking happiness. Kaya nga sa ulit mo, Mary Jane Nunez, ang galing naman ng mga taong nagbabago at iniwan ng mga masamang bisyo. Sila ang patunay na may pag-asa sa bawat isa. Amen. Sabi niya, Bella, mag-praise God. Amen. Amen, Pastor. Sabi niya, sa Tagalapuan, God is so good. Ayan, sabi dito ni Leslie, Menjona, marami talagang paparaanan ng Panginoon para ma-rescue tayo sa mga kasalanan. Ang katotohanan talaga ang magpapalaya sa atin. Totoo. Amen. Gumiling din po kay Sir Junior Mamatos. Ayan. And gusto ko, Rocky, yung pagbabago nangyari sa kanya na na-satisfy, yung soul niya. That's a service na ginagawa niya ngayon. Alam mo, minsan kasi kapag nag-medisyo ka, kasi naghahanap ka ng kaligayahan, di ba? Pero yung kaligayahan pala, ayun, matatagpuan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan, So, ganun alam pa po ba, no? Hindi po kayo maniniwala. Ako po ay nag-start na magtrabaho dito sa lab. 6 months po, hindi ko po nagalaw yung aking spirito. Kaya sobrang sarap pala kasi first time ko po magsimbi sa kasi kasi after ko mabaptize, nag-direct ako sa MBC, tapos nag-aral ng theology. After noon, ay pinadala po ako dito sa NEL. So first time po na magpastor talaga. Nakaka-enjoy pala talaga kasi hindi ko na nagagastos yung aking church pastor lang po ako, pero hindi ko po nagagalaw yung aking sweldo. Kaya po ako ay nakapag-donate naman ng kaunti sa mga nangangailangan po. Kasi talagang talagang sakto lang. Pero sobra-sobra po ang blessing ng ating Panginoon kapag tayo po ay naglingkod sa Kanya. Naku, ibig sabihin, mahilig magdalaw si Pastor. Maraming mga nagmamahal na ang kapatiran sa kanya. Kaya napapa-amen dito si Sir Elmer Salvo at si Ma'am George de la Cruz. Ayan. So ngayon, Pastor, ano na po yung naging commitment niyo sa Panginoon? Ayun, ang commitment ko po ay talagang wala na pong talikuran ito. Talagang gusto ko, ang dalangin ko sa Panginoon, yung mamatay po ako na nasa Panginoon, nasa kanyang kamay. Na kahit na anong mangyari sa akin, gusto ko po na yung pinakahuling buhay ko ay dapat naglilingkod po ako sa kanya. Kaya ngayon po ay talagang nagsusumikap po tayo na mapagsistiyan po ang ating Panginoon. At laging natututo sa paanan ng ating Panginoon sa science ng Panginoon. Kaya talagang dalangin ko po ng Panginoon ay patuloy na maipakita yung kasiyahan sa paglilingkod sa Kanya. Kita mo naman talaga DJ Jazz yung nasiyahan sa kanyang kita. Oo, parang hindi nga tumatanda si Pastor eh, pero 37 na siya. Oo nga. Yun pala ang sekreto. Naku, maraming salamat Pastor Patty sa pagbabahagi ng iyong conversion story. So bago tayo magtapos mga kanito, ay atin mo na po mapapakinggan ng isang napakagandang awitin na yung magandang kasawakan by the Dorians. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. I-drop na natin sila sa maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawin ng separate video, ibang video sa ating susunod Yung chorus lang daw po. na mission. Paalam po muna. Pansamantala po. Tambol po.